Isang mapagpalang araw po sa inyo, Mystery, at sa lahat po ng inyong mga subscribers. Isa po akong bagong taga-subaybay ng inyong channel. Natsyempuhan ko po ang isa sa inyong mga videos habang ako ay nasa tindahan. Mula po noon, hindi ko na napigilang pakinggan ang iba pa niyong mga kwento. Nakakalibang po kasi, at bukod roon, nakaka-relate po ako sa ilan sa mga ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Vanji. Mayroon po akong 2 anak na sa ngayon ay malalaki na. Pero ang ikukwento ko po sa inyo ay hindi tungkol sa ngayon. Ang kwento ko po ay mula sa nakaraan, isang bahagi ng aking buhay na hindi ko malilimutan kahit ilang dekada na ang lumipas. Hindi ko na po ibabahagi ang eksaktong lugar kung saan nangyari ito. Basta noon, ako po ay namamasukan sa isang maliit na hardware store. Isang biyahe ng tricycle at isang jeep ang layo nito mula sa aming maliit na tahanan. Kasama ko sa bahay ang aking asawa na si Rodel at 2 naming anak na noon ay maliliit pa. 10 at 8 taong gulang. Ang panganay ko po ay si Rap-Rap na grade 5 noon. Kahit bata pa siya, kaya na niyang asikasuhin ang sarili, pati na rin ang kapatid niyang si Angelica upang makapasok sa eskwela kahit wala ako sa bahay. Si Angelica naman po na grade 3 pa lang noon ay mabait at masunurin ding bata. Sila po ang mga anak na maituturing kong biyaya ng Diyos. Mystery, wala akong naging problema sa kanila. At sa totoo lang, sila pa nga po ang nagbigay lakas ko sa gitna ng maraming pagsubok sa buhay. Ngunit kung sinuwerte po ako sa aking mga anak, tila doon naman ako minalas sa aking asawa. Ang dapat sanang katuwang ko sa buhay, na itago na lang natin sa pangalang Rodel, ay isang lasinggero, sugalero at babaero. Hindi lang po iyon, madalas pa niya akong saktan, lalo na tuwing lasing siya. Hindi ko rin po maintindihan ang sarili ko noon, Mystery. Paano ba ako nahulog sa kagaya niya? Noong hindi pa kami nagsasama, bad boy ang dating niya. Pero tila bulag, bingi at manhid ako noon. Hindi ko napansin ang lahat ng hindi magagandang ugali niya. Basta ang alam ko lang, mahal ko siya. Siguro, sa murang isip ko noon, akala ko iyon ang tamang paraan para magmahal. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan kong darating din pala ang oras na mapupuno ka, magsasawa at magbabago ang lahat. Hindi habang buhay mong titiisin ng sakit, lalo na kung ang taong sinakripisyohan mo ay tila wala namang pagpapahalaga sa iyo. Sa harap ng ganitong sitwasyon, ang trabaho ko sa hardware store ang naging sandigan ko. Doon ko hinugot ang lakas ng loob para itaguyod ang mga anak ko. Pero sa likod ng simpleng pang-araw-araw na buhay, may mangyayari palang hindi mo inaasahan. Isang pangyayari na nagpabago ng pananaw ko sa lahat. At dito nga po magsisimula ang aking kwentong kababalaghan. Oh, Vanji! Anong nangyari sa mukha mo? Sinaktan ka na naman ng asawa mo, ano? Ang dami mong pasa!
Magapa ang mga mata mo. Ma'am, pinag-awayan kasi namin yung pagsusugal niya. Tirang pera ko na lang yun para sana sa pamasahe at pang-ulam namin. Tapos kinuha pa niya. Wala na talagang pagbabago yung asawa mo. Hindi na nga nakakatulong na may merwisyo pa. Hindi ko napigilan ang sarili kong umiyak. Kakapasok ko pa lang noon sa hardware. Pero wala akong nagawa kundi tanggapin ang mga tingin ng awa mula sa mga kasamahan ko. Nahihiyaman ako sa itsura ko, pero wala akong choice. Kailangan kong kumita at pumasok. Hindi ako pwedeng mag-absent dahil kaltas yon sa sahod ko. At bawat sentimo, napakahalaga sa amin. Habang binubuksan namin ang tindahan, naramdaman ko ang mga matang nakatingin sa akin. Lalo na yung kay Ma'am Patty. Alam kong naaawa siya. Sa 3 taon kong pagtatrabaho sa kanya, naging mabuti siya sa akin. Naiintindihan niya ang sitwasyon ko, kaya nga tumagal ako sa trabahong ito. Kung sa iba, baka matagal na akong pinatalsik dahil sa mga problema ko sa asawa ko. Minsan kasi, Misteri, hindi ako nakakapagtrabaho ng maayos. Nalilate o hindi ako nakakapasok dahil sa gulo sa bahay. Pero kay Ma'am Patty, nakaramdam ako ng malasakit na bihira kong maramdaman kahit sa sarili kong pamilya. Hindi ko makakalimutan ang mga pagkakataong sinugod ako ng asawa kong si Rodel sa trabaho. Doon siya nagwala. Hinihingian ako ng pera habang pinapahiya ako sa harap ng mga kasamahan ko. Pero kahit ganun, hindi ako iniwan ni Ma'am Patty. Oh, heto Vanji, bumili ka ng gamot at pamahid sa mga pasamo. May sugat ka pa sa labi, oh? Mahirap na kung ma-impeksyon yan. Ibili mo agad bago ka umuwi. Kasi baka pati yan ipansugal pa ng asawa mo. Ay, salamat po, Ma'am. Iawas niyo na lang po sa sweldo ko. Naku, hindi na. Maliit na halaga lang naman ito. Pero sana naman, matauhan ka na sa asawa mo, Vanji. Lumalaki na yung mga anak mo. Kailangan nila ng maayos na pamilya. Maaapektuhan sila kung puro na lang away ang makikita nila sa inyo. Ma'am, ginawa ko naman po yung lahat para hindi kami mag-away. Siya lang naman ang gumagawa ng mga kalokohan. Wala na nga akong pakialam sa kanya. Ang gusto ko lang, huwag naman niyang kunin yung para sa mga anak namin. Yun na nga, Vanji. Wala sa'yo ang problema. Kahit anong pagkamartir mo dyan sa asawa mo, hindi yan magbabago. Ikaw ang magpapabago sa buhay mo. Totoo naman ang sinasabi ni Ma'am Patty. Isa lang ang paraan para matapos ang paghihirap ko. Ang iwan si Rodel. Iwan ang taong nagpapabigat sa buhay ko. Pero hindi po ganun kadali yon, Misteri. Kung iiwan ko siya, saan kami titira ng mga anak ko? Ni wala nga akong pambili ng kahoy o yero. Bahay pa kaya? Hindi ko rin alam kung kakayanin kong umupa o kung paano kami makakapagtago kay Rodel. Alam kong hahanapin niya kami at sigurado akong susundan niya kami, lalo na't ayaw niyang mawala ang kontrol niya sa akin. Habang iniisip ko ito, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Alam ko naman na tama si Ma'am Patty, pero paano ko sisimulan ang hakbang na yon? Lalo na sa mundong ito. Napakahirap. Isang gabi, matapos ang maghapong trabaho, iniabot sa akin ni Ma'am Patty ang isang supot ng barbecue mula sa tindahan sa tapat ng hardware. Oh, Vanji, binili ko to para sa'yo. Dito mo nakainin at baka mamaya ipag-interesan pa ng asawa mo. Salamat po, Ma'am. Sana po hindi na kayo nag-abala. Ano ka ba? Hindi
Hindi abala yan, ano? Konting tulong lang ito. Alam ko naman na pag-uwi mo wala rin naman kayong ulam. Salamat po, Mama. Ititira ko na rin to para sa dalawa kong anak. Si Rodel, baka lutuan ko na lang ng itlog. Kayo po ba, Ma'am? Kumain na? Tara po, magsabay na tayo. Mamaya na ako kakain. Sige na, kumain ka na para hindi ka gabihin. Habang kumakain ako, naisip ko ang buhay ni Ma'am Patty. Napakabuting tao niya, pero nag-iisa lang siya. Walang asawa at wala ring anak. Siguro, kaya ganoon na lang ang malasakit niya sa akin at sa mga kasamahan namin. Sa amin niya na lang binubunton ang malasakit niya. Alam mo, Miss Terry, para siyang nanay na hindi namin kadugo. Kung sakali mang magkakaroon siya ng sarili niyang anak, sigurado akong napakaswerte nito. Matapos kong kumain, nagpasalamat ako ulit kay Ma'am Patty at nagpaalam na. Paglakad ko palabas ng hardware, napansin kong parang mas tahimik ang paligid kaysa sa dati. Karaniwan, rinig mo ang mga busina ng jeep at tricycle, pati na ang mga hiyawan ng mga nagtitinda. Pero ngayong gabi, kakaiba. Masyadong tahimik yung kalsada. Hindi ko mapaliwanag, Miss Terry, pero pakiramdam ko, para bang may matang nakamasid sa akin. Pinilit kong baliwalain yun. Baka dala lang ng pagod, ang sabi ko sa sarili ko. Pero habang naglalakad, hindi ko talaga maiwasang lumingon. Para bang may aninong sumusunod sa akin sa gilid ng aking paningin. Pero sa tuwing pipihit ako para tignan, wala namang tao. Nang makarating ako sa hintayan ng jeep, hindi pa rin nawala ang kaba sa dibdib ko. Ilang saglit lang, may dumaan na jeep kaya agad akong sumakay. Naupo ako malapit sa bintana at sinusubukang pakalmahin ang sarili. Habang tumatakbo ang jeep, naramdaman kong bumilis ang ihip ng hangin sa labas. Parang may kung anong bagay na sumasabay sa bilis ng jeep. Sa gilid ng aking mga mata, para bang may nakita akong anino. Mabilis at tila nasa likod ng dilim. Humigpit ang hawak ko sa aking bag. Wala akong magawa kundi manalangin na sana makarating na ako ng ligtas sa aming lugar. Ma, para sa kanto lang ho. Ang sabi ko sa driver, sabay hinga ng maluwag nang makarating sa aming kanto. Pakiramdam ko, kahit papaano, ligtas na ako sa gabing yun. Pero bago pa ako makalakad papunta sa bahay, may biglang kumalabit sa akin. Oh, ikaw pala, Barry. Anong ginagawa mo rito? Eto, kakarating ko lang din. Dadaan ako sa kaibigan ko Sayang hindi pa tayo nagkasabay sa jeep. Si Barry ay isa sa mga katrabaho ko sa hardware. Mabait siya at masipag. Naikwento niya sa amin ang pamilya niya ay nasa Cebu at siya lang ang nandito para magtrabaho. Wala pa rin siyang sariling pamilya dahil sabi niya, hindi pa siya handa at ine-enjoy pa niya ang pagiging binata. Ngayon lang ako nakasalamuha ng kasamahan ko sa kalsadang ito dahil karamihan sa kanila mas malapit ang tirahan sa hardware o nasa ibang direksyon ng ruta. Kaya naman nagulat ako nang bigla ko siyang makasalubong. Pagdating ko sa bahay, naabutan ko ang mga anak ko na parehong gumagawa ng kanilang takdang aralin. Tahimik ang dalawa pero agad silang ngumiti nang makita ako. Agad akong nagpunta sa kusina, nagsaing at nagprito ng itlog para sa hapunan. Habang kinakain ng mga bata ang inuwi kong barbecue, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Si Rodel, kakauwi lang. Diretso agad ang tingin niya sa mesa, halatang gutom at naghahanap ng pagkain.
Ito ang ulam mo oh, itlog. Kukuha na kita ng kanin. Itlog? Bakit ang mga bata barbecue? Tira lang yun ni Ma'am Patty, ipinauwi sa akin. Kaya binigay ko na lang sa mga bata. Itlog lang din naman yung kinain ko kanina. Sinubukan kong magsinungaling para hindi na siya magalit. Pero hindi yun umubra, Misteri. Nagalit pa rin siya at nagwala siya sa harap namin. Sinong niloloko mo? Huwag mo kong gawing tanga. 3 kayong kumain ng masarap. Tapos ako itlog lang. Maniwala ka, hindi. Hindi pa natatapos ang paliwanag ko pero isang malakas na sampal na ang tumama sa mukha ko. Tama na po, Tay. Totoo po ang sabi ni Nanay. Kami lang po ang kumain ng barbecue. Kung gusto nyo, sa inyo na lang po ito. Pwe! Ayoko ng tira nyo. Buisit na buhay to. Nagdadabog siyang umupo sabay kain ng niluto kong itlog. Wala akong magawa, Misteri. Hindi ko alam kung paano ko nagawang tiisin ang ganitong buhay. Hinayaan ko na lang siya para matapos na ang gulo. Gusto ko na lamang matapos ang gabing ito. Hating gabi na nun, nang tuluyang tumahimik ang bahay. Si Rodel ay mabilis nakatulog dahil sa kalasingan, habang ako naman ay nananatiling gising. Sa kalagitnaan ng katahimikan, may narinig akong mahina ngunit malinaw na kaluskos mula sa labas ng bahay. Bumangon ako at marahang binuksan ang aming kahoy na bintana. Pag-angat ko ng tingin, nanlaki ang mga mata ko. Sa gitna ng dilim, Misteri, may nakita akong tila 2 mata na nag-aapoy at nagliliyab sa sobrang pula. Nakakubli ito sa damuhan, parang nagmamatsyag sa aming bahay. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Pero mabilis akong nagising sa takot. Sinara ko ng mariin ang bintana at dali-daling tumakbo papunta sa aming papag. Nagtalukbong ako ng kumot. Nanginginig ang buong katawan. Sa isip ko, ano bang meron ngayong araw na to? Bakit mula pa kanina sa jeep? Parang may nakamasid na sa akin. Hindi ko alam kung ano ang uunahin kong problemahin. Ang asawa kong lasinggero't mapang-abuso o ang anino sa dilim na tila naghihintay sa akin. Maaga akong nagising kahit ang mukha ko'y magang-maga pa mula sa suntok at sampal kagabi. Naalala ko rin yung nakakatakot na nakita ko pero binaliwala ko yun. Nanghihina kasi ako. Dama ko pa rin ang kirot mula sa pagkaladkad sa akin ni Rodel kagabi. Wala na rin akong sahod na naitabi. Kinuha lahat ng asawa ko para magsugal. Alam mo, Misteri, sa mga sandaling yun, para bang gusto ko nang sumuko. Pero paano ko magagawa yun? Andyan yung mga anak ko. Marami pa silang pangarap sa buhay. At gusto ko, balang araw marating nila yun. Kaya masakit man ang katawan ko, tumayo ako para maghanda sa trabaho. Hindi ko alam kung paano ko na naman ito itatago sa mga tao at sa mga kasamahan ko. Bukod ron, wala rin akong pamasahe, kaya wala akong choice kundi lakarin ang halos 5 kilometrong layo ng hardware mula sa aming bahay. Halos mag-aalas 10 na nang makarating ako sa hardware. Sinalubong agad ako ni Ma'am Patty, habang si Barry naman ay nag-aayos ng mga kahon sa gilid. Banji, ang dami mo na namang pasa. Nadagdagan pa yung kahapon ah. Ano bang nangyayari sa inyo sa bahay? Paulit-ulit na lang yan. Napayuko ako. Hindi ko rin alam kung ano yung isasagot ko. Pinigil kong tumulo yung luha ko
at tahimik na inililigpit yung mga gamit sa counter. Ma'am, pasensya na po kung nalate ako naglakad lang po kasi ako Wala na akong pamasahe. Ma'am, may gusto sana akong sabihin. Nagkatinginan si Ma'am Patty at si Barry. Napansin kong parang nagdilim ang mukha ni Barry, pero hindi pa rin siya nagsalita. Halika nga dito. Babalik ka na naman sa akin, ano? Tumango lamang ako. Wala na akong mukhang maihaharap, pero wala naman din akong ibang paraan. Magkano bang kailangan mo? Pambili lang po sana ng bigas, ma'am. At kaunting ulam para sa mga bata. Isasama ko na rin ho sana pati yung pambaon nila. Pasensya na po talaga. Nahihiya na nga po ako sa inyo Biglang pumutok ang boses ni Barry mula sa sulok. Ano ba naman yung asawa mo, Banji? Hindi tama yung sinasaktan ka niya. Dapat yan makatikim ng leksyon. Dapat maranasan niya yung ginagawa niya sa'yo para alam niya kung gaano kasakit yun. Nagulat ako sa tono ni Barry. Malumanay siyang tao. Bihira ko siyang makita o marinig na magalit. Pero ngayon, para bang ang bigat-bigat ng mga salita niya. Tama na, Barry. Hindi makakatulong yung mga sinasabi mo. Ang mahalaga ngayon, matulungan natin si Banji. Nagpatuloy na lang kaming lahat sa araw ng trabaho. Nagsipag pa rin ako kahit masakit ang katawan ko. Nilagyan ko ng band-aid ang sugat at para kahit papaano, maitago ko ang mga pasa at ang resulta ng bagsik ng asawa ko. Nang mag-break time kami, sabay-sabay kaming tumungo sa maliit na lamesa sa likod ng hardware. Bit-bit ko ang baon kong kanin at itlog. Ang ilan sa aming mga kasamahan na si Minda at Carding ay kasabay kong mananghalian. Si Ma'am Patty naman, gaya ng dati, hindi sumabay. Sa loob kasi siya ng opisina niya kumakain. Hindi ko naman mapigilang magtaka kay Barry. Matagal na kaming magkakatrabaho, ngunit ni minsan hindi siya sumabay sa amin. Lagi siyang may dalang sariling ulam, pero hindi siya sa amin sumasabay. Barry, hindi ka ba kakain? Parang hindi mo tinitikman yung dala mo. Kakain ako pero mamaya na. Hindi kasi ako sanay sa ganitong oras kumain. Baka masarap ang ulam niya at ayaw niyang makihingi tayo sa kanya. Oo, ganun na nga. Lalo na tong si Carding. Baka mamaya ubusan pa ako niyan. Grabe kayo sa akin. Pero pag natira mo yung ulam mo, huwag kang magdalawang isip na ibigay sa akin ha. Kakainin ko talaga yan. Nagtawanan na lang kaming lahat sa biruan ni Barry at Carding. Hindi ko tuloy maiwasang isipin na mabuti pa dito sa trabaho. Nakakatawa ako at nagiging masaya kahit papaano. Pero sa sarili naming tahanan, puro hinagpis lang ang nararamdaman ko. Pag-uwi ko noon sa bahay, nadatnan ko si Rodel na naghihintay sa loob. Halatang galit na galit. Hoy! Asan na yung ulam? Bakit walang pagkain dito? Kinuha mo na lahat ng pera, di ba? Kahit nga yung mga bata hindi pa kumakain. Wala nang natira kahit para sa bigas. Bigla niyang inabot ang braso ko at hinila ng malakas. Sinong niloloko mo? Nasaan na yung pera? Baka mamaya pinapadala mo sa ibang lalaki yan. Ihanap mo ko ng pagkain Gutom na ako. Buisit na buhay to! Sigaw ni Rodel sa akin. Wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Lumabas ako ng bahay kahit mabigat ang loob. Iniisip ko yung mga anak ko na umiiyak na rin bukod sa takot pati na rin sa gutom. Habang naglalakad papunta sa tindahan, nakasalubong ko si Manang Aida, ang matandang kapitbahay namin na laging nakangiti
Ngunit ngayon, halata ang pag-aalala sa mukha niya nang makita ako. Banji, ano iyang nasa mukha mo? Wala po ito, Manang. Malabo ang mata ko, pero malinaw sa akin na mga pasa iyan. Magang-maga pa nga oh. Huwag mong sabihing asawa mo ang may gawa niyan. Ayos lang po ako, Manang. Meron lang po kaming hindi na pagkasunduan ni Rodel. Umiling-iling si Manang Aida, halatang hindi naniniwala. Alam kong ayaw mong magsabi, pero hindi maganda yung nangyayari sa iyo. Saan ka ba pupunta? Bibili lang po ng lutong ulam. Hindi pa po kasi kumakain si Rodel tsaka yung mga bata. Ay naka, walang trabaho ang asawa mo. Hindi ba niya magawang mag-asikaso ng ulam para sa inyo? Alam mo, Banji, habang kasama mo siya sa bahay, magiging mabigat at puno ng problema ang iyong buhay. Wala akong naisagot, Misteri. Alam ko kasing tama siya, kaya yumuko na lang ako. Pilit pinipigilan ang luhang kanina pa gustong tumulo. Asya, sige na halika, sumama ka sa akin. Marami pa akong tirang ulam. Ibibigay ko na lang sa inyo para hindi ka na gumastos pa. Total, may bago naman akong lulutuin para bukas. Nag-alinlangan ako, pero nilunok ko ang hiya ko. Kailangan kong magtipid hanggang sa susunod na sahod, kaya sumunod na lang ako kay Manang Aida. Malapit lang ang bahay niya, isang maliit ngunit maayos na tahanan. Pagpasok ko rito, agad akong nakaramdam ng kakaibang kalma. Malinis ang paligid at sa dingding may mga lumang litrato niya at ng kanyang yumaong asawa. Ito ang ulam Dinagdagan ka na rin yan ng tirang kanin. Sana magkasya ito sa inyo. Maraming salamat po, Manang Aida. Sapat na po ito para sa amin. May natirang sinaing pa naman sa bahay, kaya okay na po ito. Salamat po talaga. Umupo si Manang Aida sa tabi ko at ang tingin niya parang may gustong sabihin. Banji, kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahiyang magsabi sa akin, ha? Mag-isa lang naman ako sa buhay. Mula nang mawala ang asawa ko, puro palengke na lang ang inaatupag ko. Paminsan-minsan, gusto ko rin ng ibang gawain. Kung gusto mo, dito mo pakainin ang mga anak mo pagkagaling nila sa eskwela. Ako na rin ang magbabantay sa kanila. Nagulat ako sa alok niya. Napakabait talaga ni Manang Aida. Pero parang hindi ko yata kaya yung dagdag na utang na loob sa kanya. Naku, nakakahiya naman po, Manang. Ayoko rin pong makaabala sa inyo. Eto naman, ako na nga ang nagkukusa. Alam mo, mahilig rin ako sa bata. Siguro dahil hindi ako nabiyayaan ng sarili kong anak. Kaya sige na, sabihan mo na ang mga anak mo, ha? Kung sakaling gutom sila, dito na sila kumain. Kilala ko naman sila. Napakababait na bata at napakagagalang pa. Tama po kayo, Manang. Napakabait po talaga ng mga anak ko. Kaya nga sila po yung nagiging lakas ko. Alam mo, Banji, mababait nga sila. Pero karapatan nilang maging masaya at ligtas sa buhay. Hindi maganda para sa kanila na makasama ang walang hiya mong asawa. Kung patuloy nilang makikita ang ginagawa sa iyo ng asawa mo, baka masaktan din sila at mapahamak. O kaya baka matroma habang buhay. Napatigil ako, Misteri. Alam kong totoo yung mga sinasabi niya. Pero paano ko iiwan si Rodel? Saan ako pupunta? Ano ang gagawin ko? Umalis ako ng bahay ni Manang Aida na puno ng agam-agam.
Bumalik ako sa bahay namin na may dalang pagkain. Pero mas magulo yung isipan ko kaysa dati. Tumanim talaga sa utak ko ang sinabi niya sa akin. Kinabukasan, gumising ako na may kakaibang pakiramdam. Para bang may tumulak sa akin na ngayon na ang tamang oras. Tumitig ako sa mga anak ko na mahimbing pang natutulog sa tabi ko. Napalingon din ako kay Rodel, ang asawa kong tulog pa rin at walang kamalay-malay. Napaisip ako na ito na nga ang panahon. Tatapusin ko na ang lahat ng hirap at sakit. Kakayanin ko na para sa mga bata. Dahan-dahan akong bumangon mula sa papag. Kinuha ko ang maliit na bag na matagal ko nang itinago sa kabinet. Isa-isa kong nilagay ang mga damit namin ng mga bata. Maingat na huwag makalikha ng ingay. Hindi ko pa alam kung kailan ko maisasakatuparan ng plano, pero kailangan kong maging handa. Bumuo ako ng plano habang nag-aayos. Uuwi ako ng maaga sa araw na wala si Rodel. Itatakas ko ang mga anak ko. Maghahanap ng malayong lugar na mura ang upa at magsisimula ng panibagong buhay. Iniisip ko rin kung saan ako magtatrabaho, kung paano ko itatago ang sarili ko sa kanya. Naalala ko si Ma'am Patty, ang napakabait kong amo sa hardware, at nagdesisyong kausapin siya. Alam kong may maitutulong siya sa akin. Binalot ko ng nakatiklop na kumot ang bag at itinago ito sa pinakaloob ng kabinet. Nakasisiguro akong hindi ito mahahalata ni Rodel, at habang ginagawa ko ito, para bang unti-unti akong nagkakaroon ng lakas ng loob. Pumasok ako ng trabaho nang may dalang determinasyon. Para bang may pag-asa akong nararamdaman kahit hindi ko pa sigurado ang magiging resulta ng plano ko. Habang walang customer, dahan-dahan kong nilapit ang sarili kay Ma'am Patty at sinimula ng usapan. Ma'am Patty, may kailangan po sana akong sabihin sa inyo. Ano yun, Vanji? Mukhang seryoso Ma'am, seryoso po talaga. Bala ko na po kasing tumakas kay Rodel. Hahanap po ako ng matitirhan namin ng mga anak ko. Ay, salamat naman, Vanji. Sa wakas, natauhan ka rin. Tama yung desisyon mo. Suporta ako dyan. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang. Ayun na nga po, ma'am. Pero baka mag-resign na rin po muna ako. Kasi kung magpapatuloy akong magtrabaho rito, baka masundan lang ako ni Rodel. Kahit saan ako lumipat, malalaman niya rin. Hindi po ako tuluyang makakatakas sa kanya pag ganun. Pero, yun nga po, wala pa po kasi akong ibang mapapasukan. Ma'am, baka may alam po kayong ibang trabaho. Pasensya na po talaga, wala na po talaga akong ibang malapitan. Ay naku, yun lang ba? Hindi problema yan, Vanji. Maiintindihan ko kung kailangan mong lumayo. Marami pa naman akong makukuhang tauhan dito sa hardware. Pero tungkol sa trabaho mo, huwag kang mag-alala. Magtatanong ako sa mga kaibigan kong may negosyo. Sigurado akong makakahanap tayo ng mapapasukan mo. Naku, salamat po, ma'am. Napakalaking tulong po talaga nito. Hindi ko po alam kung paano ko mababayaran yung kabutihan nyo. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may liwanag na sa dulo ng madilim kong mundo. Parang unti-unting tumitibay ang determinasyon ko habang iniisip ang mga anak ko. Gagawin ko ang lahat para sa kanila. Isang araw matapos ang trabaho, ay ginabi ako ng uwi. Sa sobrang pagtitipid ko, naglalakad na lang ako pa uwi. Napakadilim ng kalsada at tanging ang mahihinang ilaw lang ng poste ang nagbibigay liwanag sa paligid. Pero misteri,
Bakit lagi kong nararamdaman na para bang may sumusunod sa akin? Naririnig ko ang mga yapak sa likod. Pero paglilingon ako, wala naman akong nakikita. Habang naglalakad, palakas ng palakas ang naririnig kong mga kaluskos at yabag. Bumibilis na ang tibok ng puso ko at hindi ko na napigilan talaga. Nagsimula na akong tumakbo. Pero kahit anong bilis ng takbo ko, parang andyan pa rin yung kung anong sumusunod sa akin. Hanggang sa wakas, nakarating din ako sa bahay. Pagbukas ko ng pinto, agad kong nalanghap ang masangsang na amoy ng alak. Naroon si Rodel, lasing na lasing at galit na galit. Akala mo siguro, hindi ko malalaman ang plano mo, ano? Salita niya habang pasuray-suray na naglalakad papunta sa akin. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? At nagmamaang-maangang ka pa. Sinungaling ka talaga. Balak mo akong iwan. Hindi kita papayagang takasan ako. Mabubulo ka dito kasama ko, Banji. Hinatak niya ako ng malakas. Napasigaw ako sa sakit, pero hindi niya ako binitawan. Nagmamakaawa ako, pero tila wala siyang naririnig. Itay! Tama na po! Huwag niyo pong saktan si nanay! Sigaw ni Raprap habang hinahawakan ang braso ng kanyang ama. Huwag kang makialam dito. Imbes na makinig, sinampal niya si Raprap at itinulak naman si Angelica. Nakita ko ang mga takot sa mata ng mga anak ko. Sobrang sakit sa dibdib na sinaktan sila ng sarili nilang ama. Ako na lang yung saktan mo, Rodel. Huwag yung mga anak natin. Maawa ka naman sa kanila. Pero parang ibang tao siya, Misteri. Wala na siyang pakialam. Sinunggaban niya ako at sinakal. Napakadiin ng pagkakahawak niya sa leeg ko. Mga anak, tumakbo na kayo kay Manang Aida. Humingi kayo ng tulong. Habang sinasakal niya ako, nakikita kong umiiyak ang mga anak ko bago sila tumakbo palabas ng bahay. Rodel, hindi ako makahinga. Maawa ka naman. Pero imbes na maawa, lalo pang tumindi yung pagkakahawak niya. Ramdam na ramdam ko yung malalaki niyang kamay sa mga liig ko. Nakakapanlumo, Misteri. Sa isip ko, baka ito na ang katapusan ko. Hanggang sa bigla kaming may narinig na malalakas na kalabog mula sa buong bahay. Parang may umaalog sa mga dingding at pintuan. Sa una, hindi ko ito napansin dahil masyado akong nahihirapan sa paghinga. Pero si Rodel, tila nainis siya sa ingay. Sino ba yan? Buisit kayo ah! Iniwan niya akong nakahandusay sa sahig, umuubo at pilit na hinihinga ang hangin na tila naglaho kanina. Lumabas si Rodel ng bahay. Galit na galit para alamin kung sino ang gumagawa ng ingay. Naririnig ko pa siyang nagsisisigaw sa labas, pero hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Nang mga oras na yon, sobrang hina ko, Misteri. Pinipilit kong bumangon pero parang wala akong lakas. Paglipas ng ilang minuto, biglang tumahimik ang paligid. Hindi bumalik si Rodel. Nagpasalamat naman ako dahil kahit papaano natapos ang gulong ito. Maya-maya dumating si Manang Aida. Agad niya akong tinulungan at inalalayan pa upo. Banji, anong nangyari sa iyo? Muntik na akong mapatay ng asawa ko. Halika na nga at sumama ka muna sa akin. Ako na ang bahala sa inyo ng mga anak mo. Huwag ka nang babalik pa rito.
Nagpalipas nga ako ng gabing yun kila Manang Aida. Nakakain ng masarap ang mga anak ko at sadyang ikinatuwa ko. Pero Misteri, inaabangan ko pa rin si Rodel. Alam kong pupunta siya rito para kunin ulit kami ng mga anak ko. Pero sa awa ng Diyos, ng gabing yun, ay hindi siya nagparamdam. Naisip ko, baka umuwi ito ng lasing o baka kung saan na lang ito natulog. Kinabukasan, nagpatuloy ako ng trabaho. Si Manang Aida na muna ang nag-asikaso sa mga anak ko. Bala ko sa araw na yon, unahan ng pag-uwi si Rodel, kukunin ko ulit yung mga gamit at mga damit namin para tuluyan ko na siyang matakasan. Kinahapunan, habang abala ako sa trabaho, biglang dumating si Lester, humihingal at halatang may gustong sabihin sa akin. Ate Banji, halika, may ipapakita kami sa'yo. Ano yun, Lester? Saan tayo pupunta? Mahirap pong ipaliwanag. Sumama ka na lang po. Sumama naman ako sa kanya at sumunod. Nagpunta kami sa isang bakanting lote at malapit dito ang isang estero. Pagdating namin, maraming tao ang nagkukumpulan. Tila lahat ay nagmamasid sa isang bagay sa gitna. Nakita ko rin na may mga pulis na nagbabantay sa paligid. At sa di kalayuan nga, may bangkay na nakahandusay sa lupa. Nakatakip ng manipis na tela, ngunit kita ang mga bahid ng dugo. Ate Banji, hindi ba si Kuya Rodel yan? Lumapit ang isang pulis sa akin. Seryoso ang ekspresyon. Ma'am, maaari mo bang kumpirmahin kung ito ang inyong asawa? Nanginginig ang mga tuhod ko habang dahan-dahang lumalapit sa bangkay. Nang alisin ang tela, halos mapaatras ako. Si Rodel, wakwak ang katawan niya at halos hindi na makilala dahil sa dami ng sugat niya. Opo, sir. Siya nga po yung asawa ko. Magkahalong lungkot, takot at gulat ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Ngunit sa ilalim ng lahat, may bahagyang kagaangan. Para bang nabunutan ako ng tinik, Misteri. Naisip ko, sa wakas, tapos na ang paghahari ng takot sa buhay ko. Bumalik ako sa trabaho matapos ang insidente. Habang binubuhos ko yung lakas sa mga gawain, hindi maiwasan ng mga tao sa hardware ang pag-usapan ang nangyari kay Rodel. Banji, kamusta ka na? Kakalibing lang ni Rodel ah. Kamusta kayo ng mga bata? Eto, sinusubukan kong magpatuloy. Mabuti na rin yung nangyari. Isipin mo na lang, biyaya rin yun sa'yo. Tahimik na yung buhay mo ngayon. Pasensya ka na pero sa tingin ko, nararapat lang sa kanya yung mga nangyari. Nagulat ako sa mga sinabi nito. Napatingin ako sa kanya ng diretsyo, pero hindi ko rin masabi kung nagbibiro ba siya o may mas malalim pa siyang ibig sabihin. Pagkatapos ng trabaho, dumaan ako kay Manang Aida para kunin ang mga bata. Habang nag-uusap kami, napansin kong may kakaiba siyang kilos. Parang mas tahimik siya kaysa sa dati. Manang, maraming salamat po talaga ulit sa pagtulong mo sa akin ha. Walang anuman yon, Banji. Basta, alagaan mo ang mga anak mo. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumalik ang normalidad ng aming buhay. Ang saya-saya ko noon, Misteri. Uuwi ako at madadatnan ko ang 2 kong anak na masaya. Wala nang takot sa mga mukha nila.
Ay, alam ko na nakakalungkot ang krimen at kamatayan. Pero para sa akin, yun ang naging pagsibol ng bagong buhay namin. Pero paminsan-minsan, hiwaga pa rin sa akin kung sino ang may gawa noon kay Rodel. Sumasagi sa isipan ko si Manang Aida. Siya ang huling hininga ng tulong ng mga anak ko. Siya rin ang sumulpot matapos mawala ni Rodel. Pero misteri, ang liit ng katawan niya. Paano niya magagawang wakwakin ang katawan ng matipuno kong asawa? Pumasok din sa isip ko noon si Barry. Para kasing laging may kakaiba siyang kilos. Para bang sa tuwing nag-uusap kami, laging lumalabas sa bibig niya na dapat makatikim ng parusa ang asawa ko. Pero magagawa kaya yun ng mabait kong katrabaho? Sa lahat ng naisip kong yun, wala naman akong katibayan. Nais kong malaman ang totoo, pero para saan? Para ba sa hustisya? Hindi ko alam, misteri, kaya ipinagpatuloy ko na lamang ang aking buhay noon. Ang mahalaga, ligtas na kami ng mga anak ko. Isang gabi bago ako umuwi, nasa opisina ako noon ni Ma'am Patty. Habang nagliligpit ako ng mga gamit, may nakita akong kahon sa loob ng drawer niya na tila matagal nang nakatago. Nang buksan ko ito, bumungad ang isang kwintas na may pendant na kahoy. May nakaukit na RG, ang mga inisyal ni Rodel. Kilalang kilala ko ang kwintas na iyon dahil lagi itong suot ng asawa ko. Nabitawan ko ang kwintas at kahon sa gulat at nakagawa ako ng ingay. Dahil doon, biglang sumulpot si Ma'am Patty sa likuran ko. Nanginig ako sa presensya niya. Hindi ako agad nakaharap dahil para bang ayaw kong maniwala sa nakita ko. Pero dahan-dahan pa rin akong tumingin sa kanya. Hawak ang nadiskubre ko. Ma'am Patty, bakit po nasa inyo yung kwintas ng asawa ko? Hindi mo dapat nakita yan. Pero ngayon alam mo na ang sikreto ko. Sa mga oras na yon, misteri, bigla akong nakaramdam ng takot kay Ma'am Patty sa unang pagkakataon. Ang maamo niyang muka ay biglang naging mabagsik. Seryoso ang mukha nito at titig na titig sa akin. Naisip ko kung kaya niyang wakwakin ang katawan ng asawa ko. Lalo naman ako, mas madali sa kanyang gawin sa akin yun. Pero alam mo, bumabalik sa akin yung mga tulong na ginawa niya. Hindi ko alam pero hindi ko magawang magalit o lubusang matakot sa kanya. Ma'am Patty, hindi ko alam ang dahilan kung bakit niyo nagawa kay Rodel. Pero gusto ko lang malaman niyo na wala akong pagsasabihan nito kahit sino. Malaki ang utang na loob ko sa inyo at hanggang ngayon, pinanghahawakan ko yun. Unti-unti siyang lumapit sa akin. Ramdam ko ang bawat hakbang niya. Pero hindi ko naisip na tumakas o tumakbo. Para bang mas umiiral sa akin ang tiwala na hindi niya ako sasaktan. Hanggang sa naramdaman ko ang kamay niya sa magkabila kong braso. Mahigpit ang hawak niya, ngunit hindi ito nakakasakit. Hindi ko gustong gawin yun, Banji. Pero wala na akong ibang paraan. Saksi ako sa lahat ng pinagdadaanan mo. Noong gabing yun, sinundan kita habang pauwi ka. Hindi kasi ako mapakali. Nakita ko kung gaano kaseryoso ang sitwasyon mo noon. Nang marinig ko mula sa labas
na nagkakagulo kayo sa loob. Gumawa ako ng paraan para mahinto ang ginagawa sa iyo ng asawa mo. Pero nang lumabas siya at nag-amok, nagdilim ang paningin ko. Ang nasa isip ko lang noon, kailangan na niyang mawala sa buhay mo. Patawad kung sa maling paraan kita natulungan. Napatitig siya sa akin. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata at ang pagsisisi. Ma'am Patty, oo, tama ka. Malingang paraan yun. Pero wala na tayong magagawa. Nangyari na ang dapat mangyari. Ang totoo niyan, kung hindi kayo dumating, baka ako na ang nasa hukay ngayon. Maiiwang ulila yung mga anak ko sa ina. Kaya nagpapasalamat pa rin ako sa pagligtas niyo sa akin. Nagyakap kami at tuluyang nawala ang unang takot na naramdaman ko sa kanya. Para bang pakiramdam ko, Misteri, yakap ako ng aking ina na gusto lang akong protektahan. Umupo kami at doon niya ikinuwento ang lahat. Galing ako sa pamilyang aswang, Banji. Malayo ang probinsya namin at doon ang mga kagaya ko ay sanay sa masama. Lahat sila kumakain at pumapas lang ng tao. Kaya lumayo ako, tumakas ako dahil ayoko ng ganoong buhay. Ginusto kong maging normal, maging tahimik at mamuhay na parang isang normal na tao. Kaya natuto akong magtiis, kumain lamang ng karne ng hayop, sariwa at hilaw, pero hindi kailanman ng tao. Napaisip ako at biglang nagtugma ang lahat ng mga bagay na dati kong napansin sa kanya. Ang pag-iwas niyang sumabay sa amin habang kumakain, ang kakaibang lakas niya, at ang misteryong nababalot sa katauhan niya. Naitanong ko rin ang tungkol sa nilalang na nagmamasid sa akin. Siya nga daw yun, Misteri. Binabantayan niya daw ang kilos namin. Ang kwintas na yan, kinuha ko bilang alaala. Isang paalala na iyon na ang huling beses na gagawa ako ng masama. Banji, hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin ang gabi na yun. Ma'am Patty, maraming salamat. Hindi ko makakalimutan yung tulong na ginawa mo sa akin. Yung pagliligtas mo sa buhay ko. Simula noon, naging tahimik ang buhay namin. Ang laki ng ipinagbago ng buhay ko mula ng pangyayaring yun. Misteri, sa mga oras na to, puno ako ng ligaya dahil graduate na ang mga anak ko. Ang panganay ko ay nagtatrabaho na sa isang malaking kumpanya at ang isa naman ay nag-a-apply dahil fresh graduate pa lang. Naging katuwang ko sa pag-aalaga noon si Manang Aida na buong pusong nag-alaga sa mga anak ko. Hanggang ngayon, kasakasama pa rin namin siya at kahit may edad na, namamasyal kami at enjoy na enjoy naman siya. Alam ko ring hindi nyo aasahan ang susunod kong sasabihin na ako ay muling umibig. Oo, Misteri, sumubok ulit akong magmahal. Si Barry ang nakapagpatibok muli ng puso ko. Mas nakilala ko siya ng mga panahon na yun. Misteryoso at sadyang mahiyain, pero matapang at madiskarte. Ramdam ko na kaya niya akong protektahan at sisiguraduhin niya ang kasiyahan ko. Sobrang bait niya rin sa aking mga anak. Naninibago nga ako, Misteri. Dahil kahit galit siya, kalmado lang siya eh. Hindi katulad noong nakaraan ko. Kung nung una, Misteri, pinagdudahan ko siya.
Ngayon, buong-buo na ang tiwala ko sa kanya. Sa mga panahon na ito, naging kanang kamay ako ni Ma'am Patty. Hindi lang isa ang hardware store namin. 2 na ito na pinagtutulungan naming mas mapalago. Ngayon lang ako nakaramdam ng kaginhawahan sa buhay at sana ho yung mga katulad ko noon magkaroon kayo ng pag-asa at lakas ng loob na umalis sa delikadong sitwasyon. Namulat na ako na ang mundo ko ay hindi na tulad ng dati. May mga nadiskubre akong bagay na nakakakilabot tungkol sa mundo. Mga bagay na ang iba sa atin ay walang kaalam-alam na nangyayari pala. Pero sa kabila nun, napagtanto ko na minsan kung sino pa ang tunay na simpleng tao, sila pa yung mas nakakatakot at magpapahamak sa'yo. Samantalang yung ibang nilalang na nakakatakot man ang itsura o may madilim na nakaraan, ay sila pa ang mabubuting puso at magliligtas pa ng buhay mo. Dito na po nagtatapos ang aking kwento misteri. Naway maging aral po ito sa inyong mga tagapakinig.